Vice Madam Chair, I President. just need confirmation whether that Yes. presentation Issues concerning this declaration? yields in support to the complainants. First of all, Madam Chair, wala yung complainant dito eh. Demolition job laban kay Vice President Inday Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Anak ng kamote, sumablay na naman. Script ni Trillanes nagkabuhol-buhol. Pati SM Lanang dyan sa Davao City nakaladkad ng animal. Opening, nalipat ng ibang pizza. Falsos in ono, falsos in omnibus. Ang pagsisinungaling sa isa ay kasinungalingan sa lahat. Yan ang maliwanag dyan, Antonio Trillanes. Bakit nagiging star witness tong animal? No? Puro kahol-kahol, parang asong ulol. Vice President Inday Sara Duterte nakahanap ng kakampi. Ito yung maganda. Mga eksperto talaga ho ito, hindi basta-basta nakakampi lamang. Muusad po ngayon yung fishing expedition ng House of Representatives dyan sa Committee on Justice laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At naging star witness nga po si Trillanes. Ang tanong, maniniwala kaya ang taong bayan dito kay Antonio Trillanes at sa AMLAC, anak ng kamote? Itong AMLAC ngayon, meron tayong nasisilip na taba-taba nito. Mikos-mikos itong AMLAC, mga kababayan ko. Pati mga transaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga bangko, inilabas ng hinayupak na AMLAC, anak ng kamote. Antindin nyo ha? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang channel po natin. Pa-subscribe. Alam nyo po no, grabe ang tindi ng demolition job nila dyan kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung ikaw hindi ka maghimay-himay, mukhang mapaniwala ka, malulula ka sa numero eh. Kasi yun ang sadya nila, lukuhin ang taong bayan, ilula sa mga numero na di umano'y transaksionis ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero itong lumang issue na po ito, patungkol sa mga deposito daw, naribat na po yan matagal na at mismong AMLAC na po nagsabi na yung mga sinasabi ni Trillanes ay mga mali-mali, walang ganun, walang katotohanan. Ngayon, bago na yung anak na AMLAC na ito, nagkaroon ng spotlight itong kay Trillanes. Siyempre, planado po ng gobyernong Marcos. Ito. Ito. Pakinggan po muna natin yung mga banat ni Antonio Trillanes. Konti lang naman, hindi ko naman lahat ipi-play, no? Kasi ito ay mga sablay na testimonya ni Trillanes dyan sa House of Representatives na ang namumuno ay tablado rin, may utang kay Inday Sara 9 million. Yung asawa din niya, anak ng kagwang, nagtatago dahil sa kasong gahasa. Itinago niya eh. No, alam na natin kung sino yan, si Jing K. Pakinggan natin yung unang iribat natin kay Antonio Trillanes. Dito na lang tayo sa mga deposito umano para tuloy-tuloy na po tayo. Ito konti lang naman yung video na ito. Unang sablay ni Trillanes. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Okay. Si Inday Sara daw ay kasangkot sa korupsyon nung una pa lang pumasok sa gobyerno. Kailan po yun? 2005? Sa taong iyon, may kaso ba si Vice President Inday Sara na korupsyon? May conviction ba si Inday Sara na korupsyon? Ang sagot, wala. So yung una mo, anak ng kamote, sablay ka na. Marites, paninirang puri. Gawa-gawang issue. Kasi madaling magsabi sangkot sa korupsyon eh. Pero ang tanong, may kaso ba? Nakasuhan ba? May conviction pa? Ang sagot, zero. Wala. Diyan pa lang, sablay na si Trillanes. Sige, pangalawa. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Tagong yaman, nakuha niya sa mga iligal na paraan. Tika, may mga kaso ba si Inday Sara na iligal? May mga business ba si Inday Sara na iligal? Anong business na yan? Nasampahan ba ng kaso? Kailan? Nakuha, mantakin mo yung nakuha eh. Saan? Anong pizza kailan? Tangkinumin Sige, pangatlo. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Tunay na yaman sa kanyang salin. Pati yaman ni Manscarpio nisilimnit ninyo. So may ill-gotten wealth, tika nga. Moro-moro na naman. Walang ebidensya. Ang salin ay hindi po yan basihan ng tinatawag na tagong yaman. Hindi po yan mapapatunayan dyan sa salin. Kasi ang salin yan, putangin na, ikaw naman magawa-gawa dyan eh. Kamusta naman ang salin mo, Trillanes? Kamusta naman ang salin ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, at iba pang mga kongresista dyan sa Kongreso? Si Inday Sara nga, hindi man lang masabihan na may construction company, nangungontrata, kontraktor. Walang ganun. Again, ito ay haka-haka. Mamaya, sasagutin natin yung salin nila na pinangandakan na talagang makakabulag nakakabulag yung mga numero. Okay, tuloy lang, pang-apat. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kiki Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Anak ng kagwang, no? Dito pa lang, sablay ka na. Si Sammy Uy, sino ba si Sammy Uy? Anak ng kamote. Drug lord daw. Tumatanggap ng pera ang pamilyang Duterte. Lahat na kasama si Kitty Duterte. Diyos ko. Kung tumatanggap ng pera galing sa droga, ang pamilyang Duterte, anak ng kagwang si Tatay Digong, bakit pa ako tatakbo sa pagkapangulo?
Anak ng kamote, bakit yung bahay ni Tatay Digong hanggang ngayon lumang-luma, walang pintura? Kung tumatanggap ng drug money, bakit bang pamilyang Duterte ay magpakahirap dito sa animal national position na ito para lamang sa bayan? Kung tumanggap ang mga Duterte, dapat may mga kaso na yan sa panahon ni Pinoy. Oh, sa panahon ni Utang Gloria Macapagal-Arroyo, kasi 2005 daw nag-uumpisa Yang ginano nila kay Inday Sara. Anak ng kamote, wala nga kasong ganun. Ni minsan. Mantakin mo dyan pa lang, sablay ka na Yung inakusahan mo na tumatanggap ng drug money, yan yung galit sa mga drug addict. Pati nakaupo sa Palasyo na Pulburon, galit na galit ang mga Duterte. Nag-war on drugs, tumanggap sa mga drugista, anak ng kamote, layo, anak. Saan ka nakakuha ng kapal na mukha, Antonio Trillanes? Pati si Katie Duterte daw. Kung tumanggap si Katie Duterte, magpakahirap pa yung bata, magbibenta ng deodorant sa online, sa social media, at kung ano pang ginagawa nila. Hindi na ganun. Magpakatahimik na lang ako. Yan is ang malaking pagkakamali mo, Trillanes, dahil sinabi mo, tumatanggap ng pera sa mga drug lord. Utangin ang layo naman sa personalidad ng mga Duterte yan. Seryo. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Saan galing yan? Nang listahan mo. Sino yung source mo? 1 million lang? Putang ina naman, drogang pinag-uusapan Bakit 100? 1 million? 181 million lang? Tama? 181 million. Tapos may 0.36 ka pa. Anak ng kamuti. Drug lord nga Pag drug lord, galing sa drug lord, yung pira, wala na nga ni sintimo. Dapat malita-malita din pira kasi drug lord, di ba? Drug money. Alam nga maglagay ng 0.36 daan sa malita. Anak ng kamuti. Ito ay kasinungalingan. Ito ay kalukuhan. Nakakalungkot dahil pinasalita po ng Committee on Justice itong si Trillanes na alam naman natin, imbintor tong buang. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Okay, tingnan natin Alam nyo, ang paratang ni Trillanes ay tumanggap daw ng pera itong mga Duterte, drug money, no? Pero bakit ang source niya ay galing sa bangko? Deposito daw. Hindi ba kapag gumawa ka ng kababalaghan at kalukuhan at illegal na mga transaksyon, bakit ba ipadaan mo sa bangko? Anong saysay doon? For what? Para matrace ka ng gobyerno, ng mga otoridad, na may pumapasok ka na pera dyan sa bangko mo? Na kahikahinala? Anak ng kagwang, kung ako nagagawa ng kalukuhan, idaan mo na sa mali-malita. Di ba, Martin Romualdez? Yan ang isang kalukuhan. Kung totoo man yung sinabi ni Trillanes, kung may pera man dyan pumapasok sa bangko, ako 100%, naniniwala ko hindi to illegal. Legal na nakuha ng mga Duterte. Pinaghirapan nila. Kasi kung illegal yan, bakit ko pa i-deposito sa bangko, anak ng kamote? Gayahin ko na lang si saldi ko. At mga kontraktor, gagawa na rin ako ng sarili kong vault dyan sa bahay. Dyan ko na ilagay ang pera sa bahay ko. Bakit ibangko para matrace? Puro kasinungalingan at kalukuhan lamang yung ginagawa ni Antonio Trillanes. O ito, tingnan mo Ito yung binabanat nila kay Vice President Inday Sara Duterte, yung sell-in. Sell-in daw against, transaksyon sa mga bangko. Alam nyo ba, nakakalula talaga ang numero na to. Kung tiningnan mo baka mapaniwala ka lang kung hindi ka mag-research. Teka lang. Ito po yun, yung sinasabi nila na kontrobersya, tagong yaman daw ni Inday Sara Duterte. Tingnan mo kailan po ba yan yung nilalabas nila? Na yan ay galing po sa AMLAC po yan galing. Ipinalabas nila, siyempre, ito, ini-enhance na po ng GMA News. Ang transaction yan from 2005 to 2026. Pag tinignan nyo po, talagang nakakalula yung numero. Magkano ba? 3.9 billion, 3 billion, 920 million, 955,311. Ito ay labas-pasok daw na pera, So siguro na to, na ba to, joint na ba to ni Manscarpio na transaction? O sabihin na lang natin kay Inday Sara. Inday Sara lang lahat. Nakakaluko, nakakadaya yung numero na yan. Pag ang tao ay hindi naghimay-himay, baka nga mapaniwala pa ng mga animal ng House of Representatives. 3.9 billion. At hindi po yan malinaw kung anong transaction. Deposit ba or withdraw? Deposit, withdraw. Ibig sabihin transaction, yung withdrawal at deposits ng naturang account, pinagsama, lumalabas 3.9 billion. Siyempre, i-withdraw ko yan. Pag withdraw ko, i-deposit ko. Anak ng kamuti, umutal tayo, kahit record Yan mo 3.9 billion. Nakakalula, yung salin ni Vice President Inday Sara ay 88 million. Yun yung pinagbabasihan nila na ill-gotten wealth daw. Pero tandaan nyo, yung taon na ito ay nagsimula 2005.
Pero kailan ba nagiging Vice President si Vice President Inday Sara? Anak ng kamote, 2022. Ang nirereklamo ninyo, impeachment laban kay Inday Sara nung pagiging Vice Presidente niya. Hindi yung pagiging Mayor, Vice Mayor 2005. Ito ay pandaraya. Panluloko sa mga Pilipino na hindi po pwedeng palampasin natin. Kaya ito yung dapat na numero na makikita natin. Hindi yung 3.9 billion. Yan lang dapat. Oh. Yung headlines nila, 3.992 billion from 2005 to 2026. Pero, ang pinag-uusapan natin, 2022 to 2026 na transaction, na pagka Vice Presidente ni Vice President Inday Sara, alam mo ba kung magkano? Magkano lang? 63.8 million. Hindi. Pero to, putak, 3.92 billion. Kaso nga lang, siyempre, yung mga media bayaran. Kaya yun ang pinapakalat nila. Pero 63.8 million lang dapat ang pag-uusapan since 2022 to 2026. Dahil, dyan lang naman nagiging Vice Presidente si Inday Sara. Yung pagiging mayor ba, impeachable? Kung totoosin, grave abuse of discretion na po ang ginagawa ho ng House of Representatives. Dahil, pati 2025, anak na, 2005, anak ng kagwang, sinama ho ninyo para lamang sabihin na may malaking pera. Again, isang kasinungalingan po yan. Basahin po natin yung post ni Akong Ungab. Sabi ni Kong Ungab dito, don't be fooled by the AMLAC report numbers game. Ang layo, oh. The House Committee on Justice wants the public to hear one thing, AMLAC, suspicious billions, Sara Duterte. That is the script. Yan yung script nila. But once you read the numbers carefully, the script starts to collapse. The table being circulated shows a grand total of 3.92 billion from 2005 to 2026. Sounds huge, right? Ay kay Kong Ungab. But the figure covers more than 2 decades, including years when Sara Duterte was not yet Vice President. Isang kalukuhan nga eh. For impeachment, the relevant period should begin when she became Vice President. Yun naman talaga ang dapat. Under the Constitution, the term of the Vice President begins at noon on June 30 after the election, even if the oath-taking ceremony happened earlier. June 30, 2022. Pero ito 2005, putang na, fishing expedition nga yun. So what happened? If we look only to the period from 2022 to 2026, the matters because, 2026, the total is not 3.92 billion pesos. It is around 63.8 million pesos. Nak ng kamuti kayo, mga hinayupa kayo. Iloko ninyo ang taong bayan. That matters because the House narrative is built around alleged misuse of confidential funds, including Commission on Audit disallowances totaling about 448 million pesos if sustained. So teka lang. If sustained, okay. So the question is simple. How does 63.8 million is reported transaction prove personal benefit from 448 million in disallowed confidential funds? Ang sagot, it does not. An AMLAC report is not conviction. It is not proof of plunder. It is not proof of malversation. It is not proof that public funds entered a personal account. Alright, Trillanes. Tuloy, under AMLAC rules, a suspicious transaction may be reported based on red flags such as unusual activity, lack of apparent economic purpose, deviation from a client's profile, or possible relation to unlawful activity. Yung mga panahon na yan, kung may mga transaction na kahinahinala, bakit po ito hindi tiningnan ng AMLAC? Bakit hindi ito sinampa ng kaso sa Inday Sara? Nung mga panahon ng mga deposits na yan. Kasi nga, walang paglabag, walang kaso, at mukhang kasinungalingan pa itong inilabas ng AMLAC. Tuloy. Tuloy, that means it is an investigative lead, not automatic proof of guilt. Tama. In fact, the same AMLAC rules protect good faith reporting whether or not it results in criminal prosecution. If there is a real evidence of money laundering, the law provide the proper route. The AMLAC may cause the filing of complaints with the DOJ or the Ombudsman for prosecution of money laundering offenses. Wala kang kaso, wala kang paglabag. Tuloy, until that happens, the House cannot treat reported transaction as equal to stolen money. The missing link is tracing. Where is the proof that confidential funds were released, diverted, received by VP Sara, deposited into personal account, and dugtong. Teka lang. Oh. And prosecution. If there is a real evidence of money laundering, ito na pala nabasa ko. O, teka lang ha.
Duling ako. Ang haba kasi sinabi ni Kung Ungab. So let us the real question. Sabi ni Kung Ungab. Are they proving corruption or they simply weaponizing suspicion? Because suspicion is not proof. And a spreadsheet is not conviction. Kasi nga, ang mga animal na to, ang point lang nila dito ay demolition job. Puro lang, alam mo, paninira lang kay Inday Sara. Meron pa, kakampi ni Inday Sara para maliwanagan tayo mga expert, anak ng gagawin tayo maniwala kay Trillanes. Okay. So basahin ko na lang. Ito naman si Attorney Raymond Bato. Bato. Ayan po, yung naka-headset. Ang sabi naman niya, ito maganda po yung maganda po yung paliwanag niya. Attorney Raymond Bato, ayan. 2 decades, no money laundering case. Kasi 2 dekada nga yung pinapakita nila 2005 to 2026. Walang kaso si Inday Sara. Ayon kay Attorney Raymond Bibato, mga kababayan, huwag tayong padadala sa script at optics. Hindi po nakapagtataka kung may mga bank transaction na i-report sa AMLAC. Bahagi po yan ng sistema sa ilalim ng batas. Ang mga bangko at ibang covered institution ay required mag-report ng covered transactions at suspicious transaction upang ma-check kung may pirang galing sa unlawful activity na ipinapasok sa financial system para magmukhang malinis. Ibig sabihin, ang pagre-report ay bahagi ng monitoring mechanism ng batas. Hindi po yan automatic na ebidensya ng krimen. Sa ilalim ng AMLA, ang cash or equivalent monetary instrument transaction exceeding 500,000 within 1 banking day are generally treated as covered transaction for reporting purposes. A transaction may also be deemed suspicious regardless of amount when there is reason to believe it is unusual, unjustified, unnecessarily complex, out of pattern or possibly linked to unlawful activity. By law, banks and other covered institutions are required to report covered and suspicious transaction, but a report is not criminal charge. It is only a lead. Eh siyempre mag-iimbestiga ka pa eh. Ang tanong, may report pa sa mga panahong iyan? Wala, zero. Kalokohan. Ang malinaw sa mga proceeding na ito ay hindi na walang reporting na nangyari. Ang malinaw ay tila walang money laundering case na inihain batay mismo sa mga aligadong transaksyon, iyan na umabot na ang 2 dekada. If no money laundering case was filed on the basis of those reported transactions from 2006 to 2025, that strongly suggests that the reports themselves did not ripen into evidence sufficient for prosecution. And law, suspicion may justify scrutiny, but it does not substitute for proof of an unlawful activity. In the fact that no prosecution transpired, the in and out bank transactions are just normal activities. There is no money laundering. Wala nga eh. Labas-pasok ang pera sa bangko, normal lang yan. Tinututal nila lahat, kaya umabot ng ganun kalaki. Kaya sabi ill-gotten wealth. Sige nga, Trillanes, tingnan natin yung transaction mo sa bangko, baka more than pa yan sa nakita namin, baka 100 billion ka pang hinayupa ka. At mga buhaya. O ito pa, may isa pang kakampi, si Vice President Inday Sara. Nagulat ako dito eh. Biglang nagsalita, pakinggan po natin. Madam Chair. The Honorable Garbin is recognized. Thank you, Madam. There's a few questions to representatives of the Ombudsman. Kayo ho'y nagpresenta ng SALN and what was presented by your office. Are those SALNs under your custody and the entries, the official entries in those SALN? Tama po ba? Yes, Your Honor. But that entries does not say whether there is a misdeclaration, untruthful declaration, or willful non-disclosure that will lead to unexplained wealth. Tama po ba? Your Honor, binasa ko lang po kung ano yung, at kinonfirm ko lang po kung ano yung nakalagay sa SALN. Honorable Garbin, I'm afraid but we are not allowed to raise questions which will go beyond what appears in the SALN. That's right. Gago ka, Luistro. Tingnan mo, pag may mga tanong na pumapabor kay Inday Sara, pinapara ni Jinky Luistro. Tangin ng Sarsuela talaga itong But that's impeachment. why, Madam Chair, I just need confirmation whether that Yes. presentation Issues concerning yields this to the declaration. yields in support to the complainants. First of all, Madam Chair, wala yung complainant dito eh. I understand, but please limit your questions to And that's why I want to ask contents of the sana yung affidavit, complainant contents of the as SALN. to his allegation because it was pointed out that the SALN was only part of a broader allegations of unexplained wealth. But as correctly pointed out by Mr. Marcoleta or Congressman Marcoleta, those SALN that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place. We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. We are were only through- on the we were existence of the through- SALNs. We were already through on that. We already approved, voted on the ultimate facts and the sufficiency in substance. Correct. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya eh, which is not supposed to be the case. With all due respect, Honorable Garbin, the issuance of the subpoena is not for the purpose of adding, supplementing, or correcting whatever appears in the complaint.
The purpose of the issuance of subpoena is to test whether the complaint is sufficient already for the existence of probable cause. Tanga. To aid the justice members in judging whether or not probable cause exists on the basis of the allegations in the complaint, including the attached document. Anak ka ng kamote Luistro, ang buba mo. Tama naman si Garbin eh. Sinabi na natin sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground na nga. Ibig sabihin may mga ebidensya na kayo. Bakit ba nag-fishing expedition pa rin kayo dyan? Dapat nga nagbutuhan na kayo. Iakyat nyo na sa Senado para matapos na yan. Kasi nga ang purpose nyo na lang dyan is demolition job laban kay Vice President Inday Sara Duterte. O ito pa, isa pang kakampi ni Vice President Inday Sara. Kunti na lang, maganda po si Bong Suntay. Pakinggan natin. Yes, Madam Chair. Sa AMLAC, can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yun So naman. basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it mean that it's a suspicious transaction? Basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagkatitignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Tama. Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Hindi. Gago. Ulul. Kasimple lang katanungan na buaya. Ang tanga ng baboy na to. Amla. Siyempre, hindi yan ang laman ng bank accounts mo kasi yan lang man ang labas-pasok. Winidraw, dineposit. Winidraw ko. So hindi yan ang ibig sabihin na yan ang laman ng account mo. Pati deposit, pati withdraw, tinutal mo. Yun lang yung labas-pasok. Pero hindi yan yung talagang pira mo dyan sa bangko. Di ba? Oink. Ano na mga siraulo itong nasa gobyerno talaga, no? Pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772 million. Ang tinatanong ko itong 3,772 million, this is a total amount ng Withdrawal. lumabas, pumasok, ganun. Tama Correct. po. Kaya yung sinabi mo, Total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinikwenta yun. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yun. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaaring ganun. Tangina mo, baboy ka, no? Tama yan si Bong Suntay, no? Hindi ko kasi po pwede i-assume nyo na yung labas-pasok na transaction, yun yung pera na nandyan sa bangko. What for example lang, mag-deposit ako ng kalahating milyon. Kasi gusto ko lang magparami ng transaction dyan sa bangko ko. Pag deposit ko, i-withdraw ko rin. Tapos i-deposit ko ulit. Hindi naka 1.5 na ako. Pero magkano po yung pera na hawak ko? Kalahating milyon lang. So nakailang beses ka mag-transact? 3 beses. So 1.5 million yung pumasok doon. Pero kalahating milyon lang talaga yung pera ko. Di ba, oink? Hindi ibig sabihin na yung labas-pasok, ayan yung pera mo. Tangin ng baboy na to. Oh. Sagutin mo ng tama ang taong bayan. Huwag mong ilihis. Huwag mong lukuhin. Linawin mo. Hindi pwedeng lukuhin yung Pilipino. Ganun. Theoretically, posible po yung sinasabi. Oo. Oh, di ba? Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Mhm. Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. Oh, I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving during her term as an impeachable officer. So, sobra tayo ng 14 years. But 14 years. I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 Wait. to present. 2022. 2022. To present, di ba? Mhm. Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko, nung 2022, Stop na tayo doon. At least maliwanag po, no, na itong ginagawa ng AMLAC ay kalukuhan po ito. Panluloko sa Pilipino. Ang linaw-linaw ng katanungan eh. Yung labas-pasok ba na pera, i-consider mo na yan na yung laman? Hindi. Ang makukonsider mo yung remaining balance. Yung outstanding balance ng account mo. Pero yung labas-pasok, hindi yung considered na pira ng isang depositor na unhan or balance. Nililito lang tayo. Kasi bakit? Putangin na itong buhayang ito, itong hinayupak na Buenaventura, Executive Director ng AMLAC, alam niyo po ba? Appointed po yan ni Bongbong Marcos. Kailan po na na-appoint yan? April 14. April 14 ha? Ngayong taon lang, anak ng kamote. 2026. Ang purpose lamang niya dyan ay manira kay Vice President Inday Sara at ilihis ang katotohanan. Putya. Patingnan mo ha, kagaya ho nito. Ito AMLAC. Sinilip ba ho ninyo ito?
Yung bilyon-bilyong pera na deposito ninakaw sa Kaban ng Bayan, wala kayong report dyan. Pati yung mali-malita. Pero si Vice President Inday Sara, pinaghirapan yung pera niya, mula nung pumasok siya sa politiko, nagserbisyo ng maayos, sinilip yung hinayupak na kayo. Di ba sinabi na puno ng AMLAC na walang katotohanan yung sinabi ni Trillanes? I-reply natin ito. Utang na tinanong pa nga, si kung ako pa ngayon nagtanong dyan, tingnan natin. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Aray ko, di ba? 2024, buhay pa man dyan si Akop. Sinabi na ng AMLAC na hindi galing sa amin yan. So, ibig sabihin, yung mga record ni Trillanes, puro mga pike. Ang problema, nagkaroon ng espiritu ngayon dahil yung AMLAC ay appointed ni Bongbong Marcos. O, tingnan mo. Sino makapaniwala? Mismong SM Lanang ay nakaladkad. Tingnan nyo, ha? Ang sabi ni Antonio Trillanes, ayan o, kitang-kita dyan, payouts from Sammy Oy to Sara Duterte and family. Kailan po? Nakalagay doon may payout, BDO, Unibank, SM Lanang. Kailan po daw nag-deposit? April 24, 2012. Ilang milyon? 7 million kay Inday Sara. Ayan o. 7 million yung deposito. Anak ng kamuti meron pang October 2011 yung deposito. Anak ng kamuti. O dalawang deposito sa SM Lanang BDO Unibank. Sa buwan ng October 2011 at April 2012. Tingnan nyo. Kailan po nagbukas ang SM Lanang? Ang SM Lanang nag-open sa Davao City ay September 28, 2012. Anak ng kagwang. Falsos in ono. Falsos in omnibus. Ang pagsisinungaling sa isa ay pagsisinungaling na sa lahat. Dapat ang SM magsalita dyan sa House of Representatives. Kung kailan nagbukas ang SM Lanang, pati video dyan sa SM Lanang. Paano nagkaroon ng deposito? Ghost mall na naman. Ghost bank. Utangina, madriyagang buwang, no? Ghost deposits. Dito palang katawa-tawa, kalukuhan lamang ang ginagawa ho ng House of Representatives. Basta-basta lang kayo naninira. Ngayon, nagtatagumpay ba kayo? Sagot, hindi. Lalo po kayong mababaon mga House of Crocodile Farm. Yung mga deposits sa Inday Sara, ginago rin ho ninyo, pinalaki nyo yung amount. Ay putang ina, 68 million lang pala from 2022 to 2026. Ginawa ninyong 3.9 billion. Yung 68 million na yan, labas-pasok lang na transaksyon doon, deposit and withdraw. Baka nga ho, yung 68 million doon, 7 million lang yung kay Inday Sara pera doon, kung tutuusin. Kasi ang pinag-usapan dito yung balanse. Alam nga naman hindi sila kakain. May mga bayaran. Ito ay maliwanag na demolition job. Trial by publicity. Black propaganda. Laban sa mga Duterte. Ang tanong, uobra kaya ito? Puta. Lumang tugtugin. Bicoy plus Madriaga equals Antonio Trillanes sinungaling. Ang sundalong kanin.